Sa Lucas, kalawang kabanata, talatang 15 hanggang 20 ay meron pong ganitong kwento. Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumaraon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng mga anghel tungkol sa sanggol at namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Tara na, tayo na. Let's go. Ito ay mga madalas na salita bago gawin ang isang kasunod nito. Di po ba? Sino po ba ang yumayaya sa inyo na pag niyaya kayo, hindi kayo makatanggi? Meron ba kayong karanasan na hindi nyo matanggihan ang isang yumayaya sa inyo? Bakit hindi matanggihan? O kaya naman, anong paanyaya ang hindi nyo matanggihan? Si Jay ano ba si Jay? Yan lagi mababasa mo doon sa group chat Arat na. Tara na. Parang ano to parang Jeprox to yung binabaliktad yung mga salita. Pairam ng etneb, 20. Mga ganon. Parang ano siya Goli. Asa si Jay? Wala, napagod. Naghugas. Gusto ng pinagkainan. Let's go. Pagka tinignan natin ang meaning ng salitang let's go, ay sabi rito sa dictionary, use in speech to tell someone to go or work faster. So dalawang ibig sabihin ng let's go. Let's go from this place to another place or to somewhere over some away basta mula rito palayo, mula rito papunta ron, let's go. Pwede rin naman tara, go, let's go. Pagka ganon, ibig sabihin mobilization. Bilisan natin, pack up, dali. Yariin natin to, tapusin natin to. So yun ang ibig sabihin ng let's go. Alam niyo, may mga paanyaya na hindi maganda. Siguro naman sa buhay ninyo meron na kayong karanasan na niyaya kayo tapos pinagsisihan nyo. Di ba? Yung bang ang common ngayon, hindi na makatanggi ang tao doon sa let's go, doon sa come on, doon sa tara. So hindi nababalanse ng tao yung lagi sinasabi ni Mia sa kanyang mga anak, yung gratification. I-delay mo muna ang gratification ngayon, magsikhay ka dahil darating ang panahon, mai-enjoy mo ng higit sa gusto mong mangyari. Yung kasi anak namin, si Shania, napakahilig sa concert, grabe. Kahit mahal yung ticket, magugulat ka na lang, nakakaipon. Tapos papahatid sa akin. Kadalasang hatid sa sa Philippine Arena. O kaya sundo. Diyos ko po, alam ba ninyo na pagsusundo ka doon, 2 oras na hindi ka pa nakakalabas. Ganong kahirap. Napakahilig sa ganon. Lagi sinasabi ng nanay niya sa kanya, kay Shania, anak, i-delay nyo muna yung gratification. Magsikhay, mag-aral mabuti at pagka kayo ay matatagumpay na, higit pa dyan ang inyong ma-enjoy. Sasagot naman yung anak na, matalino yun mana sa nanay niya. Bihirang pagkakataon ito. Hindi na ito mauulit, kaya hanggang pwedeng gawin na. Di ba sa katotohanan, meron ding aral naman talaga yung i-delay mo ang gratification for the sake na merong reward, bigger reward in the future. I-delay mo yung gustong-gusto mo na maliit, simple, pero nung i-deny mo,
nanganak, namuhunan ka ng pagdidelay nun, tapos aanihin mo ng higit, di ba? Parang ganito, mabarkada ka, masarap kasama ang barkada, pero dahil sa barkada hindi ka naging matagumpay, masaya ka nga. Yung isa, hindi niya na-enjoy yung saya na sinasabi mo, pero dahil nagsisikhay, pagbilang ng mga taon, magkaiba na kayo ng buhay. So, merong meaning at merong point yung gratification. It is a gratification versus the end o yung dulo. Halimbawa sa pagkain. Sa pagkain, dalawang klase po yan. Ano ang gratification sa pagkain? Masarap, malasa, mabetchin, manor. Sarap ka ng sisig, lasang-lasa yung utak. Yan, saya-saya mo. Gratification yon. Pero ang tanong, hindi ka ba rarayumahin doon? Ano ba end nun? Hindi ba tataas ang uric acid mo? Hindi ba mahihirapan yung atay mo na i-convert sa amino acid yung napakarami mong kinaing animal products? Na pag hindi na-convert sa amino acid, magiging uric acid. Na pag hindi mo na ihi kaagad o na given time, ay mag-i-stay sa katawan, magiging crystalline, mamamagay mga joint mo. Yun na yung gout. So, gratification versus end. Kaya hindi lahat ng paanyaya hindi lahat ng paanyaya ay sinasagot ng tao. Sa totoo lang, sa mundong ginagalawan natin, napakaraming paanyaya na napakarami ring taong naiingganyong sumunod. Halimbawa, gamit. Di ba ang tao pwede pang gamitin yung gamit niya, naiengganyo ng bumili uli. Di ba ang tao dahil may pambili, mayroon pang sapatos, pag may nakitang gustong sapatos, kahit hindi na isusuot yung iba sapatos, bibili. And that is gratification. But what is the end? The end is, pumapasok at kinakain tayo ng kultura ng tinatawag na consumerism. Yung bang pumasok ka sa Pure Gold, pumasok ka sa DB Mart, kahit wala ka naman talagang bibilin, pumasok ka lang. Parang hindi ka makapayag na wala kang ilalabas. Tapos tanong-tanongin mo yung sarili mo, kailangan mo ba? Pagkatapos ng ilang panahon, basura na. Di ba? So yung gratification, kaya pa ba nating i-delay yan? Now, itong paanyaya sa mga pastol na, look, tignan ninyo, ang inyong tagapagligtas ay pinanganak sa Bethlehem. Ang sabi. So what is the end and gratification there? Ang gratification doon, apakahirap kaya maglakbay papuntang Bethlehem. Tapos yung season na yun punong-puno ng tao. Kaya nga hindi na-entertain si Jesus Christ At saka yung nanay at tatay niya. Ang gratification doon, dito na lang tayo. Sa lugar na to, apakahirap ikang maglakbay, gabi pa. Pero ang pinili ng mga tao, ng mga pastol, yung paanyaya. Ano ang mga paanyaya na dapat nating bigyang pansin at sagutin? Palagay ko ang paanyaya ng mga anghel sa mga pastol ay magandang sundin. Ano sabi ng mga anghel, mga pastol? Tayo na sa Bethlehem. Tara, arat na. Let's go. What is Bethlehem? Anong meron sa lugar na ito, sa Bethlehem? Bakit sila pupunta doon? Ano mapapala nila na ilapit nila ang kanilang sarili sa Bethlehem? Bethlehem is a Hebrew word. Nahati sa dalawa na ibig sabihin Beit. Ibig sabihin house. Kaya lahat na may mga pangalan na may Beth, galing sa Hebrew word yun na Beit, nang ibig sabihin house. Kaya yung Elizabeth, kung di ako nagkakamali, house of God yun. Kasi El is God. Yung Beth ay Beit o house. Ano naman yung kasunod? Yung Beit and Lechem o yung Lehem ay galing sa Hebrew word na Lechem nang ibig sabihin bread. House of bread. Tayo na sa house of bread. Ito ay napakagandang paanyaya sapagkat yung bread, ang kahulugan ay buhay. Tayo na sa buhay. Napakaraming tao ngayon
sumasagot sa paanyaya ng isang napakagandang wrapping, pero naka-disguise siya para mapahamak. Halimbawa, itong cellphone na ito, alam ba ninyo na sa Amerika, sa China, ay meron na pong internet clinic, yung mga nasisira ang behavior at naa-addict po sa internet, sa gadget, ay meron na po silang rehabilitation. At mamaya, sa CI, ang napili kong topic ay how to get rid of mobile phone addiction. Kasi ito ang nagpapalabo ng mata ng napakaraming batang-batang mga Pilipino. Di ba? Pag sinilip po sa kwarto, nakaganyan. Mapapaganyan ka na lang, naku anak, maawa ka naman sa mata mo. Mapapaganon ka na lang. Makakita ka, naglalakad sa kalsada, nasa gilid pa man din, hawak-hawak yung cellphone na ganon, bubusinahan mong ganon, galit pa. Para tawagan mo yung atensyon. Galit pa. Ide-dirty finger ka pa. Let's go, sabi nila, tara sa Bethlehem. Ang ibig sabihin po nito, naunawaan nila na ito ang isa sa pinakamagandang paanyaya ng buhay nila, na ang anghel ay nagbibigay sa kanila ng hint para makarating sila sa buhay na hinahanap nila, sa kahulugan ng buhay na hinahanap nila. Let's go, sabi nila. Tara, tingnan natin ang sabi nila. Later, itong house of bread na kailangan mo pang puntahan physically para makatikim ka ng bread, literally, kaya po tinawag na house of bread ang Bethlehem kasi kilala sila sa tinapay talaga. Masasarap ang kanilang tinapay. At yung Bethlehem po ay parang mahabang paglalakbay, tapos tawag doon, stop area yon. Kaya maraming travelers in. Marami mga panuluyan doon. And then at the same time, nagsaserve sila ng masasarap na tinapay. Kaya sa tinawag na Beit Lechem, house of bread. So, itong house of bread, itong buhay, ay itinuro ng mga anghel sa mga pastol, at ang mga pastol ay kaagad nakaunawa at hindi nila pinalampas. Anong cause ng kanilang desisyon? Iniwan nila yung mga tupa. Anong cost nun? Pwede silang panagutin ng may-ari. At kung kanila man yon, ang ibig sabihin nun, iniwan nila ang kanilang ari-arian. Ang meron sa kanila, iniwan nila. Kasi hindi nila mapapalampas what it looks like. Anong klaseng buhay, anong meron pag lumapit sila kay Jesus Christ. And the good thing is, later, i-pronounce ni Jesus Christ ang kanyang sarili as the bread of life. Para hindi mahirapan at walang iisang lugar na makapag-manipulate ng bread of life or house of bread, which is the Bethlehem, i-denounce ni Jesus Christ, sinabi ni Jesus Christ that I am the bread of life. Kaya naman, hindi ako naniniwala na ang Holy Land ay ang Israel. Ang naniniwala akong Holy Land, kung saan nandun ang Diyos, that is Holy Land. And if God is really with us this moment, this place is a holy place, a holy land. Kasi pagka ganon, imamanipulate mo na yon. So, tataas na yung iyong tourist business kasi taray ka sa Holy Land. Pag tinignan mo yung usapan ni Yahweh at ni Moises sa burning bush, ang sabi ni Yahweh, hubarin mo ang iyong panyapak sapagkat ikaw ay nasa banal na lugar. So kung saan nandun ang presensya ng Diyos, yun ang banal na lugar. So isa sa mga presensya, isa sa mga balita, isa sa mga malawak at malalaking balita ay yung sinabi ng anghel na tayo na. So in our case, hindi natin kailangan sumakay ng eroplano para pumunta sa Bethlehem sapagkat si Jesus ay nasa lahat ng lugar. Madali siyang lapitan, handugan at igalang.
Sabi ng kanta, "O come, all ye faithful." Ang bread of life ay very accessible. Ang living water ay very accessible, which is Jesus Christ. Ang kailangan lang ay respond dahil may paanyaya. Ano paanyaya ni Jesus Christ? "Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest." Walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yun ang mga message, yun ang mga paanyaya na dapat nauunawaan at minamahal na paanyaya ng mga tao. Pero napakahirap yayain ng tao sa mga bagay na ito. Tingnan niyo yung mga katabi. Tayo ay nagpapasalamat, tayo ay nagdiriwang sapagkat nagkakaintindihan tayo na ang paanyayang ito ay ating tinugon. Anong ibig sabihin kung bakit sila nagyaya at pumunta sa Bethlehem? Pangalawang dahilan. Ang unang dahilan, nandun ang buhay, nandun ang bread of life, and that is a good decision. Pangalawang dahilan kung bakit dapat nilang tanggapin at i-actualize yung let's go, yung tara na, tayo na, sapagkat sinabi yon ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel. Sabi ng Panginoon, "Ipinanganak ngayon ang inyong tagapagligtas." So, ang inyong pagpunta rito mga kapatid ay hindi po paanyaya ng kahit sino. Paanyaya ng Diyos yan. Kaya huwag kayong pakipot. Huwag niyong maramdaman na parang sarap-sarap na kayo ay pinipilit papuntahin dito ng inyong kapatid. Sarili mong relasyon sa Diyos yan. Pwedeng sabihin ng kapatid mo yan, pero after that, it's between you and God. It's between you and the Lord. Hindi yung ibinigay na sa'yo lahat, ang gusto mo sinusuyo ka pa rin. Ay, hindi na ganon. Hindi ganon. Hindi ka unlad pagka ganon. Kaya tayo pumunta dito sapagkat nandito si Jesus. Kaya tayo nagpunta rito sapagkat sabi ng Panginoon, lumapit sa tagapagligtas. Wala po kayong ibang dahilan ba't kayo nagpupunta rito linggo-linggo, kundi yon. At hindi ako natutuwa na sasabihin mo, dahil ikaw kay pastor, kaya ako'y nagpupunta na ron. Mahinang yun. Mahinang argumento yun. Dapat ikaw at ang Diyos ang may bigkis. Hindi ako. Umaalis nga ang pastor di ba? Sensitive ba tayo sa pakikinig para maunawaan natin ang mga pahayag ng Panginoong Diyos kung saan niya tayo niyayaya? Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, "Follow me." Sa kwento, sa mga opinyon at mga malilikot na isipan, nun daw sabihin ni Jesus doon sa kay Pedro na, "Pedro, pairam ng iyong bangka. Ilayo mo ng konti sa tubig, Pedro, at ako'y mangangaral." Hindi lang. Tapos after that, inasikaso lang niya yung tao, and then, binigyan niya ng reward, yung obedience ni Pedro. Sabi niya, "Pumalaot kayo upang manghuli." Sabi ni Pedro, "Magdamag po kami nagpagod, wala kaming nahuli. Pero dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Mapapansin niyo, nung maraming huli sila Pedro, kinawayan nila yung mga kasamahan nila. So, ang ibig sabihin, Sheila Mel, sa iniisip ko, meron ding pumalaot. Meron ding sumabay kila Pedro at nakikipagsapalaran na dahil sinabi ni Jesus kay Pedro, baka mangyari kay Pedro, mangyari rin sa kanila. Kaya nakisabay. Kaya pansinin niyo, bakit siya may kasabay doon sa laot? Sabi, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan. O pwede rin namang hindi masyadong malayo yung mula sa Pampang, Pero the thing is, nasa Panginoong Diyos ang lahat ng pabor. Hindi ka pwedeng hawa-hawa. Yung pananampalataya ni Pedro ay hindi basta-basta, hindi parang data ng cellphone na shareable. Yung lakas ng pananampalataya ng isa ay hindi pwedeng ipamigay. Dadagdagan ko lakas ng pananampalataya mo, mahina ngayon bigyan kita ng 50. Hindi pwede. Kanya-kanyang trabaho. Kaya kailangan sensitive tayo saan tayo nililid ng Panginoon.
Kung minsan, mas sensitive pa yung tenga natin tsaka yung observation natin sa mga bagay na hindi natin gustong makita at hindi na dapat nating nakikita. Minsan nakakainis yung tao na nakikita nyo yung magaganda, yung nakikita nyo yung pangit, kapintasan. Kung minsan ang saya-saya nyo lahat, ang nakikita nyo matagumpay, tapos ang nakita nyo yung isang bagay o dalawang bagay na kahinaan nung nangyari. Bakit hindi niya kaya pagdiwang yung mga gandang bagay? So may mga taong ganon, hindi sensitive, hindi maunawaan. At isa sa mga bagay na dapat natin inuunawa kagaya ng mga pastol bakit pa tayo pinuntahan ng anghel? Kanya. Dapat alam niyo yun. Bakit ba dumating ang tagapagligtas sa atin? Dapat sensitive tayo doon. Ang sagot doon ng matured Christian ganito, Panginoon, sino po ba ako para iyong bigyan ng ganitong pabor? Yun yung sinabi ni Maria later. Mangyari, sino po ba ako, Panginoon? Ako'y inyong abang alipin, Panginoon. Masunod po ang inyong kalooban. Ano po ba ang huli niyong ginawa na sa tingin ninyo ay pinagagawa ni Lord sa inyo? Lagi ba kayo nakakarinig at lagi ba kayo nakaka-realize ng mga bagay na gustong ipagawa ni Lord sa inyo? Hindi po ba natin naiisip na ang araw-araw nating buhay ay posibleng encounter yan ng gustong ipagawa ni Lord sa atin? Kung minsan, sa lahat ng makakasalubong mo, ang nakasalubong mo yung kagalitan mo, hindi kaya senyalis ng Panginoong Diyos yan na pinagmamature ka, na patawarin mo to, na unawain mo to. Dahil yung mga taong hindi nakakagusto sa ugali mo, inuunawa ka naman. It's a tie, di ba? Kung minsan kahigpit-higpit natin sa iba, mas mahigpit pa tayo sa Diyos. Baka hindi sensitive ang ating pangunawa. Baka sa halip na sabihin natin, sino ba kami bilang mga pastol na binigyan ng ganitong pabor ng Panginoong Diyos? Baka naman ang nangyari na baliktad. Sasabihin ng mga pastol sa iba, ano ha? Sa amin nagpunta ang Diyos. Kami tama Baka sa halip na yung una, ganun ang mangyari. At may mga church na ganyan, di ba? Yung bang ang turo kaya ka hindi nabe-bless, makasalanan ka. Kaya hindi ka nabe-bless, kaya hindi ka gumagaling, kaya hindi ka yumayaman kasi makasalanan ka. Ang dami kayang mayaman sa Pilipinas na makasalanan lahat. Sakim. Di ba? Kaya hindi yon. Pangatlo at panghuli, dun sa verse 20, umalis sila na nagpupuri. Masaya sila na magpunta, excited sila na magpunta, tapos nung umalis sila, ang saya-saya nila. Parang gusto kong makita, kung may time machine, parang gusto kong bumalik doon at makita yung itsura ng mga pastol. Ano ang itsura nila nung makita nila yung sanggol? Paano nag-reflect sa kanilang mukha? Yung joy na kanila na-experience nung makita nila yung kanilang tagapagligtas. Meron pong kasabihan si Shakespeare ba ito? Yung nagpauso ng and they live happily ever after. Alam nyo, marami ring nalokong ganyan na nag-asawa, nagmahal, tapos hindi naman nangyari yung and they live happily ever after. Nagkakagalit. Kasi niloloko lang tayo nung pantasya na yon. Hindi naman ganun talaga ang buhay na and they live happily ever after Meron talagang trials. Gaya yung nabutan ko message ni Pari kagabi sa birthday ni Tata Jaime. Pag wala ng pagsubok, hindi na buhay yan. Ang totoo niyan, ang buhay ay ups and down. Kaya nga pagka tinignan yung puso mo sa mammogram ba yun? Hindi, iba yung mammogram pang-test dito sa dibdib yun Ano ba yun? ECG, electrocardiograph. Ano ang makikita doon? Up and down, di ba? Nag-a-up, nagda-down. Up, down. May tunog yan. Tug, 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 tug. Pero pagka pag pantay na ganon, ala ng buhay yon. Kaya pagka ang buhay ninyo pantay, napaka-boring nun. At mga taong boring ang buhay, nagpapakamatay. Walang challenge.
Kaya nga hindi rin dapat na ibigay lahat sa anak ang gusto nila dahil mawawala na sila ng responsibilidad na mangarap at magsikap. Kahit kaya niyong ibigay, tiisin niyo. Total, di ako nadidinig ng dalawang anak. Kaya kong dagdagan yung baon ng anak ko, pero tinitiis ko. Kailangan matuto siyang mag-budget. Kailangan matuto siyang mag-ipon pagka meron siyang gustong bilhin kasi magiging lampas siya pagka ibinigay ko lahat. Sumaya yung mga tao. Kung ang sabi ni Shakespeare ay, and they live happily ever after. Ang nangyari rito, and they live joyfully ever after. Dahil natagpuan nila yung tunay na kailangan ng buhay, si Jesus. Kaya kung natagpuan na natin ang tunay nating tagapagligtas na si Jesus, anumang challenges ng buhay natin, anuman ang hinaharap natin sa buhay, lagi tayong masaya sapagkat puspos tayo ng pag-asa, alam nating matatapos ang lahat ng ito, alam nating bilog ang mundo, alam nating may awa ang Diyos. Hindi ba totoo yan sa nakaraang taon? Hindi ba totoo na may awa ang Diyos kaya natin na-survive ang nakaraang taon? Kailan lang ay sinasabi mong ano kaya ang dadali ng 2024 sa akin? Heto! At natapos mo. Congratulations. Hindi ka give up. Hindi ka bumitiw. Natapos natin ang 2024. Ano, Ramil? Kung minsan, ganito ang buhay natin. Ang pinakamahalagang damdamin ng buhay na pinakanais-nais ng tao ay yung damdaming nabubuhay siya na siya'y masaya. Di ba? Nabubuhay ka na masaya. Kaya ang mga tao, nagpupunyagi yan eh. Kumikita ng parent, gusto niyang makatikim ng masaya. Bibili siya ng saya. Pupunta siya ng Boracay. Bibili siya ng saya. Pupunta siya ng Enchanted Kingdom. Bibili siya ng saya. Pupunta siya sa Milk Tea House. Bibili siya ng saya. Manonood ng sine. Bumibili tayo ng saya. Naghahanap tayo ng saya. Sapagkat ang damdamin na gusto natin habang tayo ay may buhay, ay buhay na may damdaming masaya. At ang mga pastol ay nakuha nila yung damdamin na pinakanais-nais nila, isang damdamin sa isang buhay, damdaming masaya. At pagka ganun ang damdamin mo, nagkakaroon ka rin ng ganitong damdamin, kaya mo ring magpasaya ng iba. Yung masaya ka na ikaw ay naglilingkod. Masaya ka na ipinagluluto yung iba. Masaya ka na tinutulungan yung iba. Masaya ka na inaabutan yung iba. Kasi nasa iyo yung damdamin na masaya at lumiligwak yon, tumatapon yon sa iba. Alam nyo, pagka yan hindi nyo itinapon at sobrang saya nyo, masama rin yan. Baka maglakad kayo dyan, tumatawa mag-isa at iniikot nyo yung buhok nyo. Masaya. Dapat ibinabahagi din iyon. Mga kapatid, sabi natin, kami ka pastor eh. Wala lang ka nagkasakit sa amin eh, masaya na kami. Kami ka meron lang ganito. Masaya na kami. Truly, yung damdaming masaya ay kailangan ng buhay. Ano mang meron ka na hindi naman masaya ang damdamin mo, kulang. Diba? Kaya naikwento ko na sa inyo si Marilyn Monroe at si George Eastman. Marami silang gamit, marami silang bagay, pero yung damdamin nila, hindi masaya. Tignan nyo naman dito sa church, lalo na yung mga naiiwan dito kuminsan, yung hindi umuwi agad. Kuminsan nagsasalo lang tayo dyan ng isang ulam na may sabaw. Diba? Saya-saya natin. Kasi natagpuan natin yung Jesus na nagbibigay ng masayang damdamin sa buhay. Sa kakalooban at sa ilalim ng pamamahala ni Jesus,
ang Panginoon na pinuntahan ng mga apostol upang dalhin ang kanilang sarili kay Jesus, ay Jesus na naging kasama nila, Jesus na naging kasama natin sa 2024 at magiging kasama sa 2025, the Jesus who is the Redeemer, the Sustainer, the Bread of Life, the Living Water, the Good Shepherd, and the Guarantor of everything in heaven. Sapagkat ang sabi niya, anumang hingin ninyo sa Ama sa pamamagitan ko ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang reward ng paglalapit ng sarili sa Panginoon. Nung ilapit ng mga pastol ang kanilang sarili sa Panginoon, inuwi nila, pinagharian sila ng damdaming secured, masaya, at laging may reward ang let's go papunta sa Panginoon. Ang inyong let's go ngayon para pumunta sa Panginoon ay may reward. Iuwi nyo sa inyong damdamin at isipan ang kanyang mga pangako na hindi niya pababayaan ang sino mang nagtitiwala sa kanya. Ito mga let's go na ito mga kapatid, kuminsan hindi lang kayo masyadong mabusisi o sensitive. Kuminsan yung mga let's go na yan, mababasa mo na sa liturgy eh. Kaya ako nga pinagaganda ito dahil paniniwala ko, magandang liturgy lang, kuminsan nakaka-bless na eh. Kaya nalulungkot ako pagka nakikita kong nilulukot nyo, nilalaglag, tapos hindi nyo tinatapon. Kasi pwede na magsalita ang Panginoon dito. Alam ba ninyo na merong isang nagtetestimony na naligtas ang buhay niya at tinanggap si Jesucristo mula sa balot ng tinapa? Doon sa dyaryo, doon sa tinapang balot ng tinapa, merong isang portion doon na parang devotion section. Binasa niya. Mula doon, naligtas siya. Oh, may mga ganon. Kaya kung minsan, nagsasalita ang Panginoon ng let's go sa liturgy pa lang. Kung minsan, ang Panginoong Diyos ay sinasabihan kayo ng let's go sa praise and worship pa lang. Kung minsan, ang Panginoon ay nagsasalita ng let's go sa inyo sa scripture reading, sa pulpito. Kung minsan, ang let's go na sinasabi ng Panginoon ay nagmumula at ine-express ng kasamahan natin dito. Kaya lang kung minsan, napakarami nating katwiran at hindi tayo maging sensitive. Hindi natin kayang magtiwala ng lubos-lubusan sa Panginoon. Taray ka! Dami akong gagawin eh. Sino ba walang ginagawa? Maria Joseph naman, iniinsulto mo naman yung iba. Oh. Lahat naman eh, lahat busy eh. Sino ba hindi busy dito? Busy tayong lahat. Pero bakit nakapaglilingkod yung ibang busy? Kasi masaya sila. Gusto nila at naiintindihan nila yung salitang tayo na. Let's go. So mga kapatid, let's go. Harapin natin ang 2025 na puspos ng paniniwala at damdaming hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ano ang mabuting balita? Matthew 1:23. God with us. Emmanuel. Amen.